are purely personal and belong solely to the creator. They do not necessarily reflect the official policy, position, or opinions of LM Entertainment Digital. Any content provided is for informational or entertainment purposes and is not intended to represent the views of the company or its affiliates. Comment section parang sa bunga. May pa-fact check, may pa-sutsot, May paminsang sapul na sapol. kape sa mesa, cellphone sa kamay, kahit saan ka, parang kapitbahay kang katabi ko lang. Isang tanong, sunod, 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 Hanggang sa grabe na ang sigaw ng loob. palitagyagan, lahat ng kwento babanggain, usok ng isip papagkawalan, sabay sigaw kung anong titin. Palitagyagan, lahat ng anggulo sisilipin, sa bawat tanong, bawat tawanan. Hello, mic test, hello! Hi guys! Welcome and good morning po mga kapatid at ka-LMTV. Welcome po sa ating kaunawa ng Facebook Live ng Balitadyakan. Hello po and welcome sa inyong lahat. Ako po, ang inyong admin, si LM. And gusto ko munang buhatiin kayo, good morning! Good morning po mga kapatid. Good morning po mga ka-LMTV. At sa nanonood po sa atin dito ngayong umaga live dito po sa Facebook. Yan. So, meron po tayo kanina 4 viewers. Gusto ko munang batiin yung mga nanonood sa atin ngayon. Yung mga nag-comment. Yung nag-comment na natin na netizens natin. Ako po pala si Admin LM. Ako po ang head admin ng LM Entertainment. At ang yung pong kapatid at Dabarkads. At shoutout muna kay Helen Alarba na nanonood po mula sa Saudi Arabia. Hello po, shoutout sa mga taga Saudi. Hello din kay Felix Habines. Yan. Hello sa iyo, Felix. Good morning, good morning, good morning. At welcome po sa ating, again, welcome po tayo. Welcome po kayong lahat sa kaunawan nating Facebook Live dito po sa Balitadyakan. Ito po ang pagbabalik ng inyong original LMTV segment or LMTV online show na Balitadyakan, mas pinalakas. At nakita nyo naman po, narinig nyo naman po na meron tayong bagong team song. Ayan po, yung bago nating team song. Sige, ilatag mo. Tag mo. Palitagyagan, lahat ng kwento. Ayan, yan po yung bagong team song natin sa Balitadyakan. So, yan po ang, tayo lang meron ganyan. Tayo lang meron ganyan sa buong, sa buong Facebook. Sa bawat tanong, bawat tawanan, dito sa Balitadyakan. Okay, yan ang bagong team song ng Balitadyakan, mga kapatid. At syempre, kagaya po ng pinangako natin, ang hatid po ng Balitadyakan ay hindi lang po balita, mga trending balita, kundi mga boljakan din ng minsan. Mga balitaktakan din natin minsan, yung mga opinion ay i-entertain natin.
bibigay din tayo ng mga personal na mga insight or input tungkol sa mga balita na nagiging trending sa loob ng isang araw or isang linggo. Okay? So, sit back, relax, habang umiinom kayo ng kape. At ako na bahala sa kwento. Ako na bahala sa kwento. Ako na bahala sa kwento sa mga balita na dapat nyong malaman, mga kapatid. Okay, so, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, so mamaya, ito pagkatapos nitong live na to, meron tayong replay sa YouTube channel natin na LMTBPH. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na yung ating channel, i-hit nyo na yung notification bell para lagi kang updated. Okay? So, dito sa Facebook page naman, kung hindi ka pa naka-follow, follow nyo na. Okay? Follow nyo na. Lalo na kung ikaw ay solid kapatid or solid Dabarkads. Mandatory. Kailangan nyo talagang i-follow nyo na yung page ko para lagi kayong updated. Dahil dito sa page na to, mas on time or mas real time yung ating pag-update. Okay. So, umpisahan na natin yung ating balitaan ngayong umaga na to. So, una, pag-uusapan natin or pag-uusapan natin yung bagong segment ng Itbulaga. Kahapon lang na ni-launch kahapon na The H is Right at pag-uusapan natin yung mga reaction, yung mga naging reaction ng mga kababayan natin, mga Dabarkads natin. And also, yung tanong kung wala na ba or may natanggal ba na segment? Nawala ba ang Singing Queens? Yan ang malalaman natin mamaya. Pero bagong lahat, una naman tayo, paspasang balita muna tayo mga kaibigan, mga ka-LMTV, mga kapatid natin. So, regarding update tungkol sa Vibe Uprising at Main Vibe voting time natin, lock na po ang Vibe Uprising, OG at Main Vibe. Sarado na yung botohan ngayong linggo na to. No? Sarado na po ang voting para sa Vibe Uprising, Main Vibe at OG ngayong linggo na to. Nagsara po siya kahapon, 11:59 AM. So sa mga bumoto, maraming salamat sa mga bumoto, mga kapatid nating bumoto at nagmamahal sa OPM. Thank you so much sa mga bumoto sa Vibe. At syempre, lalo-lalo na doon sa bumoto kay Dabarkads Karen Aistro, yung sa kanyang single na Tibok. Yan, yung Tibok, ito na ba yun? So malalaman natin sa linggo kung mag-perform or makikita natin ang isang Karen Aistro sa Vibe Uprising. So abangan natin yan, linggo 6:45 PM yan, pagkatapos ng kapatid mo Idol Rapi Tulpo. Okay? Save the date yan. Mark your calendars na at iset nyo na yung alarm nyo para alam nyo na vibe na, no? Vibe na. Pag 6:45 PM matik sa Channel 5 na kayo. Abangan na natin yan, okay? Ganun din po. Yun sa mga, sa mga nag-aabang kailan ba susunod na voting, no? Ang next voting para sa Vibe Uprising at Vibe OG at Main Vibe ay sa Sunday na po. Ay sa Sunday ng ng alas 12, I think. Yan. Basta bago mag-umpisa yung yung panibagong linggo, mag-uumpisa na yung panibagong voting para sa Vibe, okay? So, abang-abang na, guys. Lalo mga fans ni Karen, yung mga naka-follow sa atin na fans ni Karen ay mag-abang-abang na kayo para sa linggo. Kasi mamaya, baka magulat tayo, Meralco Theater, nandun si Karen, okay? So, tutok na sa Sunday, 6:45 PM. Okay? Wala nang maglilipat ng ibang channel. Sa Channel 5 lang tayo. Okay? Ay.
Okay, so sa iba pang mga balita, mga kaibigan, mga kapatid. So, pag-usapan natin ngayon yung pinakabagong segment ng Itbulaga na The Age is Right. The Age is Right, mga kapatid. Yan po ang pinakabagong segment ng Itbulaga na nung isang linggo pa nila tinitis to. Yung ilang taon ka na ba? Nagtatanong sila kung ilang taon ka na ba? Ilang taon na ba? Yun. Tapos yun yung pinaka-teaser nila. Ngayon, nilabas na nila, ni-reveal na nilang title, The Age is Right. So may kinalaman, ang mechanics nito, mga kapatid, yung game dito, pahulaan ng edad. Yun lang kasimple, ganun lang kasimple. At syempre sa unang round, kukuha muna sila ng mga audience, bubunot sila dun sa mga numbers ng mga audience, kuha sila ng 5 o 4, kukuha sila ng 4 o 5 na maglalaro, tapos maghulaan sila kung ilang edad na yung pinabisita nila doon, yung pinasok nila doon na secret agent, tinatawag nilang secret agent. Hulaan nila kung ilang edad yon. Syempre, ang kukunin nila yung mga hindi pa kilala, no? Hindi pa masyadong kilala, no? Yung mahirap. Minsan may mga, 'di ba? May mga may mga kababayan tayo na hindi natin alam, hindi natin maintindihan kung ilang taon na. Kala mo ganito yung edad niya, pero ito lang pala yung edad niya, no? Kala mo mukhang bata, pero alam mo yun, mas matanda pa sa'yo, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hulaan nyo din kung anong edad ko. Siguro pag ako pinasok nyo dyan, TBJ, baka ako ay mahirapan sila. Mahirapan silang hulaan kung ilang edad ako, anong edad ko. So, yun ang laro. Pero syempre, dahil mahirap hulaan ang edad ng isang tao, ang mananalo dito, syempre, yung at least yung pinakamalapit na number, no? Doon sa edad nung participant. So, ang pinakamalapit doon, yun yung mag-a-advance doon sa next round. Ngayon, fast forward doon tayo sa next round, no? So, bali dito di ba sa 4 na contestant sila yung maglalaro. Ngayon, kukuha sila doon ng 2. Ngayon, dun sa next round na yon, maglalaban sila. Maglalaban sila para sa jackpot round. Kung sino man naman nanalo dun sa jackpot round na yon, pipili dun sa 7 number cards natin dun sa screen. Kung ano yung mapipili nila dun, yun yung mapapanalunan nilang jackpot prize. So, advance sila sa jackpot round, may pahuhulaan sa kanila ng 5 tao, 4. Tapos huhulaan doon kung alin doon yung kaparehong yung edad na hinahanap. Alin doon yung edad na hinahanap ng doon sa jackpot round na yon. Halimbawa kahapon doon sa laro kahapon, 'di ba? Pinahulaan doon sa 4 na binibini. Kung alin doon ang kaedad ni Raisa May Dizon. Yun. Luckily, yung contestant na yon, sumakto yung hula niya. 20 years old. Kaedad niya yung pinili niyang binibini doon, nanalo siya ng 45,000 pesos. No? Bukod pa doon bago siya pumasok sa jackpot round, meron na siyang naunang nabigay sa kanya na 5,000 pesos dahil tumama yung edad na hinulaan niya. So, makto dun sa edad na hinulaan niya. So, 50, additional 5,000 yun. So, ganun siya kasimple. Basta kapag tumama yung edad mo, tumama yung edad na hinulaan mo, meron kang additional or bonus na 5,000. Dun sa jackpot round, pipili ka kung alin dun yung mapapanalunan mong jackpot, kung magkano mapapanalunan mong jackpot, pag nanalo ka sa jackpot round, yun yung mapapanalunan mo. So, ganun siya kasimple po. Ganun kasimple yung game. At syempre, maraming double cards natin ang
ang nag-react tungkol dun sa segment. Merong natuwa, maraming natuwa guys. Maraming natuwa. At syempre meron ding naghahanap dun sa lumang segment. So basahin ko lang dito yung mga reaction guys Ito. Ito. So, oo nga pala no, bago ang lahat, bago natin basahin yung mga comment, ipapakita ko rin sa inyo yung ating online views kahapon, online views ng Itbulaga versus dun sa competitor nila, no? So, sa Itbulaga, meron tayong 146,283 online views na nanonood ng live laban doon sa kabilang programa na meron lang 143,095. So yan ang update. So yan ay pagka-launch nung kanilang bagong segment na The Age is Right. At syempre, kung may natutuwa, syempre meron din sabihin natin hindi natuwa, pero mas marami pa rin ang natuwa. So, basahin ko lang yung mga comment natin dito. So, meron nagsasabi dito na okay yung segment. Manonood pa rin daw sila dahil sila ay solid dabarkads. Yun naman talaga daw dapat. Pag solid dabarkads ka, kahit ano yung ihain ng Bulaga dyan, ay panonoorin mo. Tingnan mo naman, di ba, nung 80s, mula 80s hanggang 90s, kahit anong ihain ng Itbulaga, kahit anong i-segment nila dyan, tinatangkilik kinakagat ng mga tao. Pero syempre, may mga di maiwasan, syempre, you can't please everybody naman. Sabi nga dito, sabi ng isa, hindi raw niya nagustuhan yung hulaan ng edad. Real talk lang daw, sabi. Sabi naman daw, ng isa, magtiwala kasi sa Itbulaga na lang kasi sila nakakaalam kung ano ang dapat at nakakaganda sa shows nila. Always think positive na lang as para everybody happy. Ito naman ang sabi ni sabi dito yung Marlene Wara na marami akong nababasa na YouTube channel ng TVJ, maraming reklamador, may bastos, may basher. Tapos sabi may nakakaumay na daw, wala na ba daw bagong segment. Ngayon may bago na, pangit pa din. Eh di wag kang manood. Eh di i-off mo yung TV mo at matulog ka na lang, may muta ka pang makuha. Hay, parang ganito na lang yan. Kung tumaba ka, sabihin ay bakit ang taba-taba mo na? Kung papayat ka, sasabihin ang payat-payat mo na, di ba? Yun ang problema kasi sa atin eh. Magpalit man o hindi magpalit ng segment, may magrereklamo. So, saan ba lulugar ang show sa inyo, di ba? Saan lulugar ang show sa inyo? Ano ba gusto niyo mangyari? Di ba? Puro kasi kayo puro kayo reklamo. Hindi mababago yung segment, nagre-reklamo kayo. Tapos, nung binago na yung segment, nagre-reklamo din kayo. Ano ba talaga, kuya? Yan ang hirap sa atin sa panahon natin ngayon ng social media. Imbis na matutuwa ka, imbis na nagpapasaya ka na lang, kailangan ipiplease mo pa sila. Kailangan meron ka pang gagawin na something na magpapasaya sa kanila. Buti pa yung panahon ng 80s at 90s madali lang magpasaya eh. Dito ang hirap magpasaya ng tao. Diyos ko. Ang hirap magpasaya ng tao ngayon. Yan ang problema dito sa panahon natin, sa ngayong 2026, panahon ng social media. Parang feeling nila ay lahat na lang kasi may plataforma, lahat na lang may sinasabi, lahat na lang may say, lahat na lang entitled. Yan ang problema sa ating mga tao, lalo sa ating mga Pinoy. Ang hirap natin pasahihin. Bakit ganyan tayo? Okay? Bakit ganyan tayo? Hindi ba pwedeng maging masaya na lang tayo sa pinapanood natin? Manood na lang tayo. Panoorin na lang na manood tayo pag bigyan natin chance yung mga palabas na pasahin tayo. Kesa sa may kung ano nung pinagsasabi natin sa social media. Kung ayaw yung panoorin yung isang palabas, edi
Ang gawin nyo, ganito na lang. Itapon nyo yung TV nyo, itapon nyo yung cellphone nyo, matulog kayo. O, diba? So, kayo, mga kapatid, anong masasabi mo? Ano masasabi nyo sa, sa mga reaction na to? Ako, okay sa akin yung, okay sa akin yung segment. Kung ako tatanungin, okay sa akin yung segment. 9 out of 10 ang ibibigay kong grade. Bakit? Napakasimple yung game eh. Napakasimple ng game. That the game, yung mismong game is very Itbulaga. Doon nakilala ang Itbulaga sa ganun mga segment. Ganun kasimpleng laro. At alam naman, yung sa kabila nga, 'di ba? Yung kung ano na lang maisip nila, segment na agad 'yun eh. 'Di ba? So ganun din dito. At sa iba pa mga shows, no? Ganun nga din, 'di ba? Sa TikTok lock din, ganun din, 'di ba? Oh. Ganun din may kung ano maisip nila, yung segment na 'yun, okay na 'yun. At kung pumatak sa tao, di pa patok 'yun sa tao. So dito, maging masaya na lang kayo. Ngayon, nagtatanong sila kung bakit yung iba, bakit ba wala na yung therapy? Wala na daw ba yung therapy? Wala na daw ba yung clones open? Ito sagot diyan. Hindi pa natin alam, no? Wala pa tayong alam tungkol sa, hindi pa natin confirm kung talaga bang nawala yung clones open o yung therapy. Hindi pa natin masasabi. Yan ang aalamin natin. Kung gusto nyo, i-chat ko yan kay Oreo, kay Sir Oreo o kaya kay Ma'am Earth. Tingnan natin kung anong masasabi nila, kung wala ba, kung may clones open pa ba, kung may therapy pa ba, kung may singing queens pa ba. Yung iba kasi nagpapanik na agad. Yun ang problema kasi sa atin, nagpapanik tayo agad. At hindi pa natin nagpapaniwala tayo sa mga fake news, sa mga hindi naman totoong balita, di ba? So, hangga't hindi pa confirmed kung may sing queens pa ba, kung may therapy pa ba, kung may clones open pa ba, kalma muna. Mali mo, lang to, trial lang to. Nakita nga natin kahapon, di ba? Sobrang haba pa. Sobrang haba ng segment. Pero once na nagamay na nila yung segment, mas mabilis na yan. Malay mo, maibalik nila yung therapy, yung clones open, di ba? Di mas maraming segment, mas masaya, di ba? So, okay. So, yun lang ang masasabi ko diyan sa bagong segment. Mag-enjoy lang tayo, enjoyin lang natin at wag masyadong magreklamo, okay? Tigilan muna ang reklamo. Okay? Okay, so bago tayo mag-umpisa, magkakaroon muna tayo ng break. Break muna tayo. At Ayan, so welcome back po sa ating live stream and magandang umaga sa lahat ng nakikinig or nanonood sa atin ng live dito sa Facebook. Ayan, welcome po. Welcome. Good morning. Happy Saturday po sa inyong lahat. So, kanina, pinag-usapan natin yung bagong segment ng Itbulaga, yung mga reaction tungkol sa bagong segment. Sabi ko nga, bigyan natin ng chance yung bagong segment, okay? Wag masyadong bashing, okay? Wag munang kalma. Kumbaga, kalma muna kayo. Kalma muna kayo dyan at bigyan natin ng chance ang Itbulaga na patunayan yung bagong segment. Bago ang lahat, shoutout muna kay Mix Alden. Shout out and good morning. So, pag-uusapan naman natin ngayon yung mainit na balita ngayon sa loob ng TV5. Syempre, ang pag-usapan muna natin ito. Okay, pag-usapan muna natin itong VIP performance nila Yunyul Kim at saka ni SQ Sam. So, sino nakapanood? Sino sa inyo nakapanood ng VIP performance nila kagabi, no? Napakagaling nila dyan, guys.
So, gusto ko magpasalamat in behalf of Itbulaga, in behalf of TBJ, thank you so much sa mga nanood, sa mga VIP Dabarkads nating nanood ng VIP concert nila Yul Kim at SQ Eunice. Okay? So, sila yung feature kagabi. So, kung hindi ka pa nakakapag-VIP Dabarkads, hindi ka pa nakaka-VIP Pass sa TBJ YouTube channel, mag-subscribe na kayo. 199 pesos lang. Meron ka ng VIP Pass at meron ka ng access sa lahat ng exclusive content or VIP content ng mga Dabarkads. So, ibig sabihin VIP content, yan yung mga content na exclusive lang na mabubuksan ng mga members. Yung mga VIP members na nagbayad ng 199 pesos. So, sulit na sulit yan. Yung 199 pesos na yan. Kasi mapapanood mo yung mga concert na exclusive lang para sa mga bayad na fans. So, yung mga fans na yung mga Dabarkads natin nagbayad na subscription. Kagaya nung December, nanood tayo nung Clones concert sa Music Museum. Live stream po siya sa VIP Pass ng Itbulaga, no? So, nagbayad ako dyan or nagbayad tayo dyan para manood ng concert, no? So, kahit hindi ka nagpunta sa Music Museum, kahit wala ka dun sa Music Museum, nakapanood ka ng concert. Diba? So, ganun siya. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-VIP Pass na kayo kasi hindi pa yan yung huli. So, marami pa yan. Marami pang mga VIP concert na mangyayari. At hindi yung Santa Claus concert, hindi pa yan yung huli. Mas marami pang concert na ipoproduce ang TBJ Productions. Malay nyo, susunod mas marami ng clones yung magko-concert, 'di ba? At nandito tayo para i-cover 'yan. Okay, so punta naman tayo sa bagong mainit na na topic ngayon. Ito na may tungkol sa mga nangyayari ngayon sa loob at labas ng TV5. Okay, so pag-usapan natin ngayon, syempre, sa Philippine television natin ngayon, hindi na uso yung mga tinatawag na network war. Hanggang ngayon, nakakalungkot kasi may mga fans pa rin na kinakain pa rin ng sistema ng network war. Yun ang problema kasi sa atin na masyado tayong kinakain or nilalaman ng sistema ng network war. Pero sa mata ng mga may-ari ng network, tapos na ang network war. At ang uso na ngayon, guys, yung mga collaboration. Yun ang uso ngayon, yung mga collaboration, yung mga co-production, yan ang mga uso ngayon. Collaboration at co-production ng mga network, no? So, kagaya na rin dito, kagaya nung last year, di ba? Yung nakatatapos lang na partnership between ABS-CBN and TV5. Yun, isang example yun. Yung ABS and GMA na collaboration project. Isa ring sample yun. So, masasabi natin tapos na ang era ng network war. Pero nakakalungkot yung ibang mga fans nilamon na ng sistema ng network war. So, gusto kong sabihin sa inyo na tapos na yun. Wala na yun. Hindi dapat tayo nagtatalo-talo tungkol sa mga network. At hindi to po sa LM Entertainment, wala pong lugar ang pagiging toxic. Wala pong lugar dito ang pagiging toxic. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may nakita ako dyan na bastos na comment, kini-kick out natin agad. Binaban natin agad. Dahil wala po akong panahon makipagtalo sa mga toxic pantards po ng mga network. At in katunayan, natutuwa pa nga ako pag may mga collaboration. Kagaya po nito, sabi nga niya, ito ang balita tungkol dito sa nangyari nga, after nung nangyari doon sa TV5 at saka sa ABS-CBN, ay meron tayong nasagap na bagong balita tungkol dito sa pahayag ni
Mr. Manny B. Pangilinan, Mr. Chairman at CEO at may-ari ng TV5, ng Media Quest, no? Basahin ko lang sa inyo, guys, ha? So matapos ang pagmatagumpay na partnership ng TV5 sa ABS-CBN, tila hindi pa tapos ang mga pasabog ni Media Quest Chairman na si Mr. Manny B. Pangilinan o mas kilala bilang MVP. So, sa isang pahayag, inihayag ni Mr. MVP na bukas ang TV5 na makipagtulungan sa kahit saang network, kahit sa ABS at kahit sa GMA, no? Para sa mga future projects. Sabi nga ni MVP, ito yung sabi ni MVP. Si MVP nagsabi nito mismo. We could work together in some of the content. Ibig sabihin, open siya, bukas siya na makipag-collab sa mga ibang network, no? Kagaya na kasama na doon ang ABS at ang GMA. Pero at this point, since tapos na yung partnership ng ABS at kung ayaw na nila, halimbawa ayaw na nila ulit makipag-collab or ayaw nila, doon tayo sa kabila. Doon tayo sa GMA, no? Sabi nga, ayon daw kasi kay MVP, handa silang makipag-collab sa iba't ibang content houses. At kasama na dito ang Kapuso Network, no? Yung dating tahanan ng Itbulaga. Ang pangunahi kasing kondisyon, yung ang mangyayari dito, posibleng mangyari. Yan ay kung magre-resulta raw to sa dekalidad na content or engaging na content at kung mas lalong ikagaganda sa mas gagaganda ng panonood ng mga Pilipino. At syempre, kung mag-agree sa terms yung parehong kampo ng TV5 at GMA, edi maganda, di ba? Maganda ang magiging resulta. Ngayon, kailan siya posibleng mangyari? Yan ang hindi pa natin alam. So malalaman natin yan sa susunod na araw kung ano mangyayari. Kung magpupustro ba? Magkakaroon ba ng collab with GMA? Yan ay malalaman natin, no? Kung mangyayari man ito, edi isang malaking game changer. Ang isang game changer na naman ito para sa Philippine television industry. At sa oras na magsanib puwersa yung dalawang dambuhalang network, imagine nyo guys, imagine nyo to. Si Dongyan, Bitoy, Alden Richards, pwede nang tumapak sa loob ng Reliance, no? At makapag-guest ulit or makapag-promote ng show sa Itbulaga. Imagine nyo guys, no? Kung mangyari man tong TV5 at GMA, malaking advantage to para sa TV5 kasi yung mga kapuso artist natin, syempre may mga may magandang pinagsamahan din naman yan kahit papano. Yung mga artista ng GMA at yung mga Dabarkats, may magandang pinagsamahan din naman yan kahit papano. So parang magkakaroon ng reunion kung mangyayari man. Kasi collaboration, kung magkakaroon ng collaboration, syempre yung mga shows ng GMA, pwede nyo nang i-promote sa TV5. Yung mga palabas sa TV5, pwede nang, yung mga collab project sa TV5, pwede na rin i-promote sa GMA, no? At ito maganda. Paano kung magkaroon ng Aldab reunion? Yung collaboration si Aldin at saka si Main pala, di ba? O di masaya na naman, buhay na naman ang mga ang mga Aldab Nation, yung mga Aldab fans natin diyan, yung mga laking 2015, no? O, di ba malalaman natin yan, guys? Malalaman natin sa susunod na araw kung magpupustro yan. Pero sa comment section natin, yung pinost natin nung isang araw, yung kahapon, marami ang nag-agree sa akin. Kasama dyan si Big TV Entertainment, si Jack Archives, si Wilson, si Regine Paraw, si Reden Chua, si Rodolfo Rodriguez, yan kasama yan. Okay, mukhang na may nag-aaway din sa labas. Wait lang ha. May nag-aaway yata sa labas dito. May nag-aaway ba yun doon? Ewan ko ba? Nag-aaway yun. Akala ko may nag-aaway.
Pero yun na nga sabi ko nga, kung mangyayari nga yung collaboration between ABS or between GMA and TV5, magandang bagay din yun kasi yung mga kapuso artist natin, may nag-guest na rin yan. Minsan lahat yan nag-guest, halos lahat nag-guest na yan sa Itbulaga. So mangyayari diyan, malaking reunion ang mangyayari, di ba? Lalo na pag nandyan si syempre lalo na pag ang collab project kasama si Alden, edi makakapunta siya ngayon sa Itbulaga, di ba? Makakapag-promote siya doon. Edi Aldab reunion na to, di ba? So natuwa na naman yung mga Aldab fans natin. So malalaman natin yan, guys. O, sabi nga dito ni Christian Lester Puralan, Tropang Trumpo the reunion. Pwede kasi si Michael B ay nanggaling sa Tropang Trumpo bago siya naging host ng Bubble Gang. So kayo mga kapatid, mga ka-LMTV natin, ano masasabi nyo, no? Ano masasabi nyo sa possible collaboration between TV5 and GMA? Magpupustor kaya? Magiging maganda kaya? At kung mangyayari man, ano yung mga projects na ine-expect nyo na pwedeng mangyari or mga collaboration project na pwedeng magawa sa pagitan ng 5 at saka ng GMA. Pwede nyo i-comment yan sa baba. Or pagkatapos ng live stream natin, pwede kayong mag-comment, no? By the way, yung live stream natin, meron tong replay sa YouTube channel natin. So, sa mga YouTube subscribers natin, abang-abang din. Abangan nyo din yung replay natin, no? Kung hindi nyo abutan yung live stream natin ngayon, pwede nyo sundan dun sa YouTube channel, yung replay natin. Okay, so ano pa? Okay, so pag-usapan naman natin ngayon itong magandang balita dito sa TV5. Kahapon lang inilabas ng News 5 nila Lord De Vera. Ito nag-post dito si Lord De Vera sa News 5 kay Ma'am MJ Marfori at nabulaga ang buong mga kapatid dahil hindi natin alam na meron palang malaking proyekto itong TV5 na ginagawa. May malaki palang building na ginagawa itong TV5, no? So, eto na guys yung sinasabing pinakamalaking TV network studio sa buong Pilipinas. According sa pinos ng News 5, ito. Okay, so ito yung pinasilip ng News 5 kahapon. Pasilip ng TV5 sa pinakamalaking TV network studio sa buong Pilipinas. So, sabi dito, matapos ang matagal na paghihintay, ipinasilip na sa publiko ang itinuturing na pinakamalaki, okay, at pinaka-state-of-the-art na TV network studio sa buong Pilipinas. Ito ay ang MQ Studios, tinatawag na MQ Studios, na malapit lang sa TV5 Network Center sa Mandaluyong City. Ito yung natawag na pinakabagong mega complex. Tawag dito mega complex ang tawag nila. Sa Mandaluyong City na handang-handa na maging sentro ng entertainment at balitaan ng ating minamahal na TV5. So, isang studio ito na may seating capacity or may audience capacity na 800 na katao. At pag sinabing 800 na katao, edi malaki yan. Malaking show ang pwedeng ipalabas dyan. So, hindi na tayo magtataka kung bakit malalaking live shows, concert, at mga event ang mangyayari dito. Perfect para sa inyong mga paboritong programa na may live audience, di ba? So, paano ba ang disenyo nito mga kapatid? So, ang disenyo ng MQ Studios ay talagang world class. So, makikita nyo yan dyan sa picture natin. At mula sa modernong lighting, yung dun pa lang sa lighting dun sa taas mamamangha ka na. So, yung sound system, meron siyang kasamang sound system ang tawag nila dyan MQ Music Studios or MQ Music
recording room, recording studio na may magandang sound system at mga technologies or latest technologies para sa pagbo-broadcast. Lahat ito ay bago at pang-international standard. Grabe, no? Grabe. Grabe yung ininvest na naman ng TV5 dito. Sobrang ganda, guys. Pag pinanood nyo yung video, doon nyo makikita ang lawak, guys. Ang lawak ng studio. Pwede talaga siya parang ano siya eh. Para siyang Studio 7 sa GMA. Pero mas malaki pa to sa mas malaki pa to sa Studio 7 ng GMA Kasi 800. Singlaki, pwede rin siyang sabihin nating singlaki ng APT Studio. Ganon. Kasi ang pagkakaalam ko sa APT Studio, 800 seating capacity din. Basahin natin, tingnan natin yung APT Studio Bigla ako naisip yung APT Studio Seating capacity. So, sa APT Studio guys, 700 lang. Ayun, 700 lang ang APT Studio. So, ito mas malaki to guys. Mas malaki itong MQ Studios. 800 ang pwedeng pumasok. No? So, mas malaki pa siya sa APT Studio, no? Tsaka state of the art din siya. Meron din siyang sariling recording studio. 'Di ba? Grabe, 'di ba? Pero hindi lang 'yan, guys, Hindi lang 'yan, guys. Isa sa mga exciting features 'yun nga, yung ng MQ Studios, yung kanilang MQuest Music Studio na makikita dun sa may itaas, no? Tinuro nila nila Ruth Cabal at saka ni MJ Marfori. Tapos tinuro nila Ma'am Cheryl Cosim at saka ni Ma'am Ruth Cabal. 'Yun. Doon pwede na, syempre meron tayo dahil meron nang MQuest Music, syempre may mga na rin tayo, may mga recording artist na rin ang TV5. So doon pwede na silang possibly doon na sila mag-record ng mga album, mga single, 'di ba? Yung mga theme song, yung mga soundtrack doon na ire-record lahat. So grabe, no? Ang tindi ba? Ang tindi talaga. So ibig sabihin daw nito mas dekalidad na music at performance ang mapapanood natin mula sa mga kapatid artist. So ang naisip ko dito, guys, yung baka mag-produce na sila ng sariling Sunday noontime show. Hindi natin malaman kung vibe ba to, kung magiging vibe ba siya o vibe pa rin or ibang Sunday noontime show. No? So malalaman natin 'yan sa mga susunod na araw. Pero sabi ko nga sa inyo, meron akong naiisip na magandang Sunday noontime show na pwede nila i-produce, no? So bukod sa involved natin diyan yung mga MQuest music artist natin, isama na natin yung mga bibarkada, no? Yung mga malalaki ang fandom kagaya ng Ashdress, Rabgel. Pagsama-samahin natin 'yan lahat ay meron na tayong sariling may sarili na tayong fan base. May sarili ng fan base ang Sunday noontime show na 'yon. Hindi na natin kailangan hindi na natin kailangan manghiram ng artista sa kung sino-sino. Di tayo na lang, 'di ba? Sila na lang. O, 'di ba? Doon pa lang malaki na ang fandom, 'di ba? So, yan, malalaman natin yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero isa pang possibly na mangyayari dyan, kung sakaling mabuo na siya, baka dyan na lumipat yung vibe, no? Kung hindi man magkaroon ng Sunday noontime show, baka dyan na lumipat yung vibe. Siyempre, nandun pa rin sila sa Meralco Theater. So, malayo pa rin malayo pa rin yung venue ng show. So siguro kaya nila ginawa to, kaya nila tinayo itong MQ Studios para ma-integrate, para isang lugar na lang. 'Di ba? Isang lugar na lang. Malapit na, nakatabi na lang din ng TV5 network TV5 media center. 'Di ba? Para syempre para tipid sa travel, tipid sa expenses, 'di ba? Kasi 'di ba, kung malalaman niyo yung kwento ng TV5 dati,
hirap sila sa pakalat-kalat na studio, 'di ba? Ang studio nila dati Novaliches, pero yung mga shows nila iba-ibang lugar. So, yun yun din yung naging struggle ng Channel 5 noon, yung travel, yung coordination between studios, offices, lahat. Nakita nyo yun, napanood natin yun sa doon sa ABP ng TV5 Media Center bago pa itayo. So yun yung dinisclose nila yun, yung mga struggles nila dati. So ngayon, at least ngayon, mas maayos na yung sistema. Meron na silang sariling studio, may studio na sila sa mas malapit na lugar, mas accessible na lugar, Mandaluyong. Tapos meron pa silang studio complex. O edi sama-sama na sila doon. Sama-sama na lahat ng kapatid shows doon. O di tipid. Okay? So ganun lang talaga, ganun ang business. Kailangan talaga mag-invest ka ng malaki sa isang bagay na talagang kumbaga maghirap ka ngayon, pero sa susunod puro sarap na, di ba? Okay, so yun lang. Yan din sa yan sa video, kung gusto niyo mapanood yung video nito, punta lang kayo doon sa page ng News 5, sa page ni Ma'am MJ. Doon makikita niyo yung video. Okay, so comment lang kayo guys kung anong gusto nyong sabihin. Babasahin ko yan guys. Babasahin ko muna. Kayo guys, anong masasabi nyo? Masasabi nyo doon sa MQ Studios. Ano yung mga palabas na gusto nyong mapanood? Or in-expect nyong mapanood dito sa loob ng MQ Studios? I-comment nyo lang sa baba, okay? So, magbabasa muna ako ng comment, guys. Hello. Ayun. So, wala pang masyado nagko-comment, pero kung may mga gusto kayong sabihin o may mga gusto kayong comment, i-comment nyo lang sa baba at babasahin natin 'yan. Wag lang yung mga toxic na wag lang yung mga hindi magandang comment kasi ibaban ko talaga kayo. Okay? So, pero kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba, sasagutin natin yan. Okay, so, it's 10:54 p.m. Okay, so welcome back po sa ating live stream at okay, so punta naman tayo sa mga komentaryo natin, sa mga palagay natin, yung ating mga ating take up. So since ito yung first live stream natin, ang gagawin na lang natin is bibigyan na lang tayo ng insight sa mga napag-usapan natin kanina. So, ganito. Sabi ko nga, bagong segment yung The Age is Right ng Itbulaga. So, ang magandang gawin natin, pagbigyan muna natin yung segment, okay? So, hindi naman lahat naintindihan ko na hindi naman lahat ay natutuwa or you cannot please everybody. So, naiintindihan ng Itbulaga yan. For the past 47 years, gumagawa na sila ng iba't ibang segment at kinakagat naman ng mga tao. Pero syempre, naiintindihan naman nila na you cannot please everybody. So, sa part naman ng Itbulaga, ginagawa nila ito para magkaroon naman ng bagong life sa show. No? Kaya nila ginawa itong segment na to para mapanatili yung buhay ng programa. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung programa, ang gawin nyo, itapon yung TV nyo, itapon yung cellphone nyo, at matulog na lang kayo. Ganun lang gawin nyo. Pero para sa akin, maganda yung segment. Alam nyo kung bakit? Pinaghalo siyang therapy
pinaghalo siyang bawal judgmental, at pinaghalo siyang the clones. Ganun, parang yun yung tingin ko doon Yun palagay ko doon. Pinaghalo siyang clones, bawal judgmental, at saka therapy. So, parang naging 3-in-1 segment siya. So, kaya siya ganun kahaba. Tingin ko, ganun siya kahaba. Kasi ang dami talagang nangyayari doon sa segment. At gusto ko yung mga ganun segment. I like those kind of segments na maraming twist, maraming pasabog, maraming twist na nangyayari. At tingin ko naman ay magiging maganda yung segment. So, bigyan natin ng chance, okay? Wag masyadong overreacting. At kung nag-aalala kayo kung bakit wala ang singing queens, wala yung 4 na member ng singing queens sa Itbulaga kahapon, kalma muna kayo. Okay? Hindi pa natin alam yung tunay na nangyari. Kagaya nito guys, si SQ Sam ay nasa beach pala, di ba? Yung ibang member ng singing queens nasa bakasyon pala. Baka malay nyo, baka pinag-off lang, di ba? Pinag-bakasyon lang. O, edi chance na nila yun para makapagpahinga. Alam mo, araw-araw ba naman sila nagtatrabaho, di ba? Araw-araw naman ba naman silang nasa Itbulaga? Ganun, parang tayo lang din yan, nagtatrabaho ng Monday to Friday. Kailangan din natin ng vacation leave. Okay, so sa mga naghahanap doon sa Singing Queens, doon sa mga lumang segments, kalma muna kayo. Malay nyo, trial lang pala yan. Kaya siya ganon kahaba. Once na nagamay na nila yan, mas mabilis na yan at maisingit ulit yung clones at saka therapy. So, wag nyo munang pangunahan ang production staff ng Itbulaga kasi alam nila yung ginagawa nila. Okay? Ganon lang kasimple. Wala nang masyadong ekla, wala nang masyadong dada. Basta maging kalma kayo. Kalma. Okay? At tungkol naman sa nangyayari ngayong sitwasyon, sa sitwasyon ngayon ng TV5, ganun lang talaga yon, weather lang. Doon nalalaman guys kung sino talaga ang tunay na nanonood ng TV5 at kung sino lang yung nakiki-TV5 lang dahil nandun yung mga programa ni ganito, programa ni ganyan, di ba? Tapos pag nawala yung programang ganito, tinanggal na yung programang ganito, hindi na sila nanonood, doon na sila sa kabila nanonood. 'Di ba? Dito nalalaman 'yon. Kaya huwag kayong malungkot yung sa mga nag-aalala kung bakit 1.5% na lang yung rating ng Totoy Bato, 1.2 nagiging 1.0. Huwag kayong malungkot, okay? Dahil hindi lang naman po sa TV napapanood ang Totoy Bato napapanood din sila sa Viva 1, napapanood sila sa Viva TV, YouTube channel, at napapanood lahat ng full episodes sa TV5 official YouTube channel. Ngayon kung gusto niyo mapanood yung unang-unang episode niyan, meron po yan sa TV5 YouTube channel, yung TV5 Philippines YouTube channel. Kung gusto niyo sundan ang kwento ni Totoy Bato. Pero I'm telling you, mas okay pa sa akin yung kwento ng Totoy Bato kaysa doon sa kabila. Kaysa doon sa kabilang show. Bakit? Consistent yung karakter Consistent yung kwento. Mas ma-action, mas may sense yung mga kwento, hindi kailangan ng walang masyadong hindi nagpapalit-palit ng ira yung karakter. Consistent yung karakter. Kung boksingero siya doon, boksingero talaga siya. Kickboxer talaga siya. Dito, hindi kagaya nung isa, di ba? Yung isa, hindi na malaman kung ano talaga yung karakter niya, kung siya ay laki sa hirap, siya ba ay mayaman, siya ba ay politiko, siya ba ay superhero, siya ba ay panday. Hindi malaman, hindi maintindihan Hindi maintindihan yung karakter kaya nakakabwisit, di ba? Kung ikaw ay may taste talaga sa panonood ng action series, panonood ng action drama, alam mo kung ano yung pinapanood mo. Hindi lang pinapanood mo dahil meron siyang bandwagon ng mga fans na nanonood, di ba? Hindi dahil sikat siya ganito, may 9% rating siya, mataas siya sa ganito, top 10 program siya, hindi ganoon. Kung may taste ka talaga sa panonood ng action drama, alam mo kung ano yung action drama, alam mo kung ano yung palabas na pinapanood mo. Di ba?
Kung action yan, action yan. Action lang yan. Hindi ka nanonood ng pantaserye, hindi ka nanonood ng superhero movie, di ba? Dapat consistent yung story. Consistent dapat yung character. Okay? At para sa akin, number 1, para sa akin, maganda ang Totoy Bato. Okay? Panoorin nyo, subukan nyo, panoorin nyo. Yung mga hindi masyadong sanay, o hindi masyadong familiar kay Totoy Bato, panoorin nyo yan, guys. Ano din yan? FPJ Classic din yan. Pero mas, para sa akin, mas maganda yung, ano niya, mas maganda yung kwento niya. Mas maganda yung kwento niya. May action na talaga. Tunay na action movie, action series talaga. No? Consistent yung character. At napakagaling doon ni Sergiano Gibbs kasi napanood ko siya, nasubaybayan ko yung lahat ng mga series niya. Naging comedian siya, naging comedian siya, nasabak siya sa action comedy. Naalala ko noon nung ano siya nung si Inspector Flavio sa Lupin. Magaling siya magpatawa magaling din siya sa action, pero dito po sa Totoy Bato, talagang lumabas yung pagiging action star niya. So, napakagaling. Dun sa pagputok pa lang niya na shotgun, natuwa ako. Ang galing Axtig, parang si daddy niya. Ang galing. So, panoorin nyo guys, makagaling. Magaling din syempre nandun si Ma'am Claudine Barreto, si Miss Claudine Barreto, si Mark Anthony Fernandez, yung mga batang 90s natin dyan na fans ni Mark at saka ni Claudine yan, panoorin nyo yan. I'm sure nanonood kayo. And, yun. Magaling talaga si Kiko Estrada. Ano pa? Yung sa TV5 MQ Studios, abangan natin 'yan. Yung mga developments diyan tungkol sa TV5 MQ Studios, abangan natin 'yan kung ano yung mga programa na ipapalabas diyan. So most likely baka isang Sunday noon time show or Vibe ang ipapalabas diyan sa MQ Studios, no. Abangan natin yan kung anong magiging ipapalabas diyan, no. So sa mga naghahangad pa rin na bumagsak ang TV5, sorry kayo. Magsaya kayo ngayon. Weather lang yan, guys. Alam nyo, weather lang yan. Na yung bilyonaryo, alam na namin yan na hindi talaga ipapalabas sa TV5 yan dahil nga doon sa mechanics ng game. So sa mga natutuwa na dahil hindi na umaasa daw ang TV5 na ipapalabas ang Willie, yung palabas ni Willie sa TV5. Okay lang yun. Kahit na hindi palabas yung bilyonaryo sa TV5, okay lang yun. Ang inaabangan namin yung The Kingdom. Inaabangan namin yung The Secret in Prague. Inaabangan namin yung The Good Doctor ni Inigo Pascual. Yun yung inaabangan talaga namin. Hindi namin kailangan ng isang bilyonaryo. Hindi namin kailangan ng bilyonaryo para tumaas ang ratings. Yung drama pa lang, ang kailangan namin yung drama. Yun yung inaabangan talaga namin, yung mga drama series ng TV5 na self-produce. Yung bilyonaryo, okay naman yun. Sa ano naman yun Marami pa naman nanonood dun Marami naman nanonood dun yung mga kababayan natin mahihirap. Sinusundan siya kahit saan. Kahit sa TV5 man yan, Channel 10 man yan. Susundan niya mga tao. Kahit sa Facebook, YouTube, susundan niya ng mga tao. Ang importante, makapag-produce ang TV5 ng mga dekalidad at world-class na programa na magugustuhan ng mga kapatid, syempre, mga Dabarkads natin. At syempre, dito sa page natin, nandito kami para sumuporta. At ano pa? Ayun nga, wag masyadong nandito kami para magbantay, nandito kami para magbalita sa inyo. At marami pang mangyayari, guys, at abang-abang na lang. Okay?
So, yun. Hello, Francis Erica Valle. Hello po, Sir LM. Ayan, hello. Kay Felix Jabine, shoutout sa'yo. Okay, so maraming salamat sa mga nanood. So, dito na muna tayo magtatapos at itong balita jakan natin for this morning. Itong unang balita jakan live natin ngayong umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Sa 6 viewers natin. Thank you so much. So marami pang ganito, marami pang mangyayaring ganito, marami pa tayong episodes na ganito. Simula ngayon, regular na tayo magla-live sa Facebook at magkakaroon tayo ng replay. Itong live natin, magkakaroon ng replay to sa official YouTube channel natin. Okay? So, for more updates, don't forget to follow me on all my social media, guys, on my social media platforms, and i-follow kung may mga tanong kayo or meron kayong interested kayo for partnerships and collaborations, don't forget to email us at elementertainmentph@gmail.com. So thank you so much, guys, mga kapatid, mga kadabarkads, sa panonood ng ating Balita Jakan live for this morning. Ako po si LM, nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. And see you on the next live stream. Ito po ang Balita Jakan Live. Dito po sa LMTV PH. Kuwang-kuwa ang pulso mo, kapatid. Thank you so much and good morning. Ingat kayo lagi, ingat kayo. Teka lang, sakay na. Kwentong kapitbahay hanggang planeta. Tawa, alak, tanong na mabigat. Lahat ng bawal pwede pag-usapan. Balita sa kanto, chismis sa chat, trabaho, Pag-ibig,